Okay, good day. Ang destination natin ngayon ay Pagsantan, Laguna. Ayan, okay, so may service tayo doon na mga diving unit. Dadayo tayo ng Pagsantan, Laguna. Ayan, okay, tara. So ayan, bumili muna kami ng refrigerant dito kay One Rotary sa may Sabarte bago kami dumiretso. Para hindi namin kasi alam kung ano yung eksaktong gagawin pa. So mas okay na yung may dala tayong refrigerant. Ayan, so ito yung tao ko na bumibili ng refrigerant. Yung okay, ayan, dito tayo sa Pagsantan. Okay, so dumayo tayo ng service dito. Yung arko na to 1880 pa, oh. Yan, Pagsantan, Laguna. Ganda, oh. Okay, so nandito tayo sa ito yata yung pinakabayan ng Pagsantan, no? Yun, no? Okay, so hindi natin makita gaano. Okay, so ito na yung destination namin, Aling Taleng, Halo-Halo. Ayun, so dito tayo. Parada muna tayo sa tabi. Okay, sabi na may-ari dito daw tayo. So, ayun, test na natin. Yan. Yan. Yung value niya. Kaya namamatay yung outdoor. Yung value nito ay yan, 3.9 na lang. Madilim, no? Kaya mo na. Maliwanag na. Okay. So 3.9 change value. Date ng bantay, oh. Ayan, so okay na isa. Meron pa tayong dalawa. At tatlo pa pala. Puro daikit. Halos isa ang problema. Tapos na yung isa. Ito na yung pangalawang unit. Kalasin mo na rin lahat para madukot. Ha? Hindi. Kaya so si Lucky ang tirador natin ngayon. Nagmumukhang tao kapag ka nakasuot ng uniform na. Nagmumukha kang tao. Tao naman talaga ako. Nung hindi pa uso. Nung nauso. Tao talaga. Binababa-breaker niyan? Yes. Okay. Medyo mahirap i-check yung isa mataas. Papakalas na lang natin yung board. Yun. Pare-parehas yata ng problema. Eight na lang. Madilim. Kaya okay na. Tara na. Papalit ka lang. Yay. Pasok, bye. Galing. Yung lang. Patuloy mo yung dulo. So, pinalitan na rin namin ito ng bago. Yan. So, ang value niya, nakikita natin.
Yan. Yan. 5.4 na lang. Ito. Okay, so ito isang unit. Kinalas ko na to. Ayan. So, ito ay nakadalawang palit na ng unit. So, laging bumibigay ang board. Ayan. So, maayos naman. Ang napansin ko sa kanya, yung tornilyo hindi niya naikabit. Doon sa IPM. Ayun o. Kakalasin ko yung board para may pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung board. So, dalawang palit na sila, laging nasisira. So ito yung lagi natin pinapaalala kapag gumagawa tayo ng video. Yung tornilyo, sabi ko, kumpletuhin nyo lagi. So ito kulang. Yan o. So walang nakakabit yung isa. Itong isa meron. Sa diode, meron din. Then, lagi nyo siyang lalagyan ng silicone. Ayan. So malamang sira ang IPM nito. Pero i-check natin kung nagkaroon na shorted. Yan. Wala naman shorted. Buo siya. Buo pa. Tingin ko buo pa yung IPM. Pero yun. Buo pa naman yung power supply. Ayan. So yung capacitor. Kukunin ko lang digital. Okay. So may shorted siya. Okay, kailangan kalasin to. Yan. Si tornilyo, hindi kinabit yung isa. Bago yung board eh. Kapapalit lang. Yung dalawa lang. Dalawa lang yung tornilyo. May butiki. Saan? Tumakbo. Sa ilalim. Yun. Buhay pa oh. Wala na. So binabahayan din siya ng butiki. Ang original niya talagang kinasira, butiki. Pero ito ngayon, hindi na ikabit ng maayos. Dito oh, dadalawa yung tornilyo. Eto, ayan oh, kita niya, hindi nga man lang siya na lumapat doon sana. So i-check natin kung kaya pa. Sana hindi pa sira. Ayun. So wala man tayo nakitang shorted. Tingnan na lang natin to. Ito oil lang lumabas. Teka. Set ko. Yan, 20 UF. Supo pa siya. Kulang tayo na isang tornilyo. Meron pa kaya tayo makuha ganito. Ayan, tingnan nyo. Malinis yung IC oh. Hindi siya dumikit doon sa pinaka heatsink. So lalagyan natin siya nito. Yan. Pati yung diode. Yan, importante yan mayroong silicone. Pati ito dapat ilinisan nyo ito lagi. Yan, katulad niya, nakadalawang palit sila ng board. Lagi bumibigay kasi hindi nila na ihihigpit. Ang nagiging aberya lang naman eh. So, human error. Hindi lang butiki kalaban natin. So, yung
dapat ikakabit natin ng tama, lalo na dito. Ayan. Ayan. Yung tornilyo dapat nasa tamang higpit yan. Usually ginagamit namin yung, kaya gumagamit kami ng ganito. So nilalagay lang namin sa 3.5 yung setting nung ito electric natin. Ayan. Ayan. So 3.5 lang yung higpit para hindi siya masyadong mahigpit and hindi naman siya maluwag. Ayan. So titestingin na lang natin. So ginawa natin, ikinabit natin ulit yung IPM ng maayos. So ayan, nakatanggal yung indoor. Ito, i-assemble ko muna. Binaklas siya indoor. Akala nila nandito yung problema. Ayan, so ikakabit ko muna. Ayan, so ikakabit natin yung wiring. Ang problema, hindi ko alam kung alin yung magkakasunod dito na wiring. So yung si Lucky ay may ginagawa, naglilinis. Kaya ganito na lang gagawin ko. Ako na lang ang lalabas. I-short ko lang siya dito sa tubo yung isang wire na to para makita ko yung magkakasunod. Ayan. So sinort ko siya doon para makita ko sa labas. Ayan. Tingnan ko lang kung alin yung linya. So ground. Ground ko na lang to. Ito. So yung nakuha ko pala is ground ito. Yung red, ito yung 1. Ini ko lang yung number 2. So ground yung nakuha ko. Yun. Okay. Ayan. So tingnan ko yung number 2. Ayun. So tama na. Okay, 2. So automatic number 3 na yung isa. Okay, so nagkakabit ko na ng tama yung wiring. Ayan, so okay na to. Ubahayin na lang. Ayan, so umulan, kaya tinakpan ko. Hindi pa nakisama yung panahon. Pero binuhay ko na siya, tingnan ko na lang kung aandar ang compressor. Ayan, kaya tinakpan ko muna siya. Blinking lang siya nang mapaandar natin. Then nag-o-off. I-check natin, mukhang may sira sa sensor or sa pan motor. So ayan, napaandar namin ang outdoor pero hindi nag-start ang compressor. So malamang sira ang IPM IC nito. Kaya lang ang problema natin sa loob, sira din ang pan motor niya. Kaya nagkakaroon siya ng blinking. Ayan, so medyo madilim dito. Yung indoor pinalitan namin, kaya yung pan nakahang. So pag nakakabit yung isa, nagkakaroon ng blinking, then hindi siya umaandar. Ayun, okay. Okay, ayan, so pull out na lang muna namin yung board. So napaandar namin yung outdoor. Ang problema namin, yung indoor nagkakaroon ng blinking, hindi siya magtuloy. Ito. So yung outdoor okay namin. Ang problema pa, yung EEB kailangan namin i-check. Parang kalawang na. Yun. So sa shop na lang natin itutuloy itong unit. Okay, so ito na yung board na pinull out namin from Pagsanhan. So nandito na kami sa bahay. Ginabi na kami ng uwi dahil sobrang traffic. Ayan, so sa may Antipolo Tanay na kami dumaan kagabi para makaiwas sa traffic. So ito yung naging problema pa natin. So pinalitan na namin siya ng IPM IC. Ito na. Ayan. Okay na ito. Napaandar namin. Na-test run na namin itong board na ito. Okay na siya. So ang mabigat-bigat na problema natin, actually hindi lang pala iisa ang problema. So pag-check namin, itong indoor board niya, actually pinasok ng butiki ito. Ayan o. Kasi may bakas siya ng tama ng butiki. Kaya nung kinakabit namin ito is nagkakaroon ng blinking. Pati itong swing motor niya nagkaroon na ng kalawang. Ayan. So hindi pa namin alam kung didesisyonan na replacement na lang ng unit or
possible palitan na rin natin tong indoor board, o kung titingnan namin kung kakayanin ma-repair pa. Pero sa mga ganitong sitwasyon, usually hindi na rin mapatino ng maayos, kaya ang mas recommend namin kadalasan nire-replace na, dahil yung aking itong pan motor natin nagkaroon din ng damage ang loob. Ayan, so ganito lang ang pan motor niya. So aantayin na lang natin kung i-go pa ng repair or replacement. Ayan, basta itong pinaka outdoor niya is kahit paano napaandar naman natin dahil nakapagpalit tayo nitong IPM IC na ito. Ito pa pala isang problema natin, yung pinaka natin, EEB. Ayan, makikita nyo may kalawang din siya, kaya parang medyo madami-dami ang problema ng unit natin. Bukod doon sa outdoor, indoor, pan motor, yung EEB natin may spot na ng kalawang, pero tingnan natin kung pwede pa siya remedyohan. Ito yung EEB. Kapag nakita nyo na may mga ganitong kalawang, i-check nyo na kung magbabalance ang resistance, and tingnan nyo kung makukuha pa sa linis. Ayan. Okay, so ayan, yung terminal na yan, pwede nyo tingnan, gumamit kayo ng digital tester. Ito, yung blue and red, 47 ohms. Usually nagbabalance yan doon sa kabila, ganun din sa kabila. Ayan, 49. So medyo malapit-lapit pa siya. So kapag kaganyan, and hindi naman siya talagang puno ng kalawang mismo yung loob, so ang gawin nyo na lang para hindi kayo gaano magastusan ng malaki, pwede pa naman, may option, pero pinakamaganda talaga is papalitan nyo na itong EEB na ito. Yan. So pwede kayong kumuha ng lacquer thinner katulad nitong gagawin natin. So linisan nyo na lang siya ng lacquer thinner para matanggal nyo yung kalawang na nandoon sa loob. Usually coil lang naman laman ito din sa loob. So importante lang mawala yung pinaka ground niya o grounded doon sa EEB, sa pinagtamaan ng kalawang. Ayun. So hindi nyo kasi, or kung pinakamaganda nito, kapag kaganyan na nakita nyo may kalawang na, pwede nyo naman siyang i-option replacement na lang, or kung sabi ko nga, kung hindi ganun kasobra ang kalawang, linisan nyo na. Lalo na sa mga nagki-cleaning, ito kapag nagki-cleaning kayo, minsan makikita nyo nasisira ang board nyo, hindi nyo alam na nabasa pala yung EEB, may dati ng kalawang, tapos pag nabasa siya, so nagre-react na yung kalawang, nagkakaroon na siya ng pinaka-shorted. Kaya pagkatapos nyo mag-cleaning, napapansin nyo, sira ang inyong outdoor board. Ayan, sisira pagkabit nyo. So ang gawin nyo kapag nag-cleaning kayo, etong EEB kasama nyo sa lilinisan, bunutin nyo siya, and kahit sabihin yung mapansin nyo na medyo malinis, bunutin nyo siya, kumuha kayo ng toothbrush, i-brush nyo itong loob na ito para matanggal yung kalawang. Mas maganda kung a-applyan nyo siya ng lacquer thinner. Lacquer thinner ang ginagamit namin dyan, yung ganito. Okay, so babasan nyo doon sa toothbrush tulad nyan, then ibabrush nyo yung pinakaloob na yan, and siguraduhin yung natuyo bago nyo ikabit, ha. Yung lacquer thinner kasi mabilis lang tong matuyo, so quick dry yan. Kapag naibasa nyo dyan, pahanginan nyo lang ng konti, natutuyo na kagad yung lacquer thinner na yan. Okay, kasi yung mga dulo na terminal katulad nito, so kung malilinis, makita nyo may mga spot corrosion, linisan nyo na rin. Ayan. Okay, ayan. So okay na tayo. Okay na tayo dito. Itong outdoor, okay na. Yung indoor na lang ang medyo masaklap. Itatry natin kung kaya pang i-repair. And then itong, ayan, so defective din yung ating indoor pan. So ganito lang ang indoor pan motor niyan. Ayan. Okay. So okay na tayo.